is repressing your faith. Repressing your faith. So pakiulit nga po, repressing your faith. Sa Tagalog, ano sa Tagalog po yon? Pasariwain ang iyong pananampalataya. Repressing your faith. Let us open our Bible in the book of Psalm, chapter 51, verse 10 to 12. Kanina habang nag-worship tayo, tinitignan ko yung harapan. So parang may kulang. Natanggal pala to. Natanggal yung ating logo. Ayan, so sabi ko parang kulang yung yung aming So yung logo pala nandito sa harap. Okay, so Psalms chapter 51 verse 10 to 12. Sabi po dito, ito po ay salmo na sinulat ni Haring David. In verse 10, sabi po, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na magkapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyo ngayong umaga. Kami po ay dumudulog sa iyo, bagong taon, bagong kalakasan, bagong kagalakan, bagong pag-asa na nagmumula sa iyo, God. Lord, as we disclose your message, Lord God, this morning, this first Sunday of 2025, Lord, we ask for the yung pangunguna po ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, that your Spirit will guide us as we study your word. Hayaan po, Panginoon, na ang karunungan na nagmumula sa iyo ay mapasa amin upang makita namin ang pinakabuod ng mensahe mo, Panginoon, at ito po'y aming may apply sa aming po mga practical at personal na pamumuhay. Salamat po. Bless us, Lord, today. Bless each every one of us. Bless our ears, our hearts, our whole being as we study your word, Lord God. Salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sisikapin ko po na maging maiksi yung mensahe ko para mamaya po mag-sharing time tayo. Yung testimony po natin mamaya. Yan. Sharing time. Sino po yung may baong pananghalian? Ayan. Kasi siguro po gawin natin kultura na dito talaga tayo mag-lunch, no? Kasi after service, Vikings naman tayo lahat, di ba? After service. Huwag na tayo mag-Vikings. Dito tayo mag-lunch every Sunday. And huwag kalimutan na muna rin Vikings. Kami ni Brother Robin, sanay kami sa Vikings yan simula ng pandemic. Alam mo yung bike na may sidecar na merong tindang may tindang Paris. Yun yung Vikings namin. Vikings. Kahit sama karami nakita yan dati, no, pandemic time. Oh, may Vikings dito, kain tayo. Yan. So, wag na muna tayo mag-Vikings every Sunday after the service. Sikapin natin kahit ano lang madala natin, pagsama-samahin natin para dito tayo mananghalian. Yan. So, because our aim for this year is to have a strong bond of relationship in the church, in our church. Alam po ninyo, yun po yung isang strategy na ginawa ni Jesus to strengthen the bond of relationship among His disciples. Lagi niyang inaalok yung mga disipulo na, halika kayo, kumain tayo. Hindi po ba? Mababasa ninyo sa Biblia, marami pagkakataon na si Jesus kasama ng kanyang mga disciples ay kumakain. At yun po yung naging susi para mapalakas yung kanilang pong relasyon bilang magkakapatid sa Panginoon. The same with us. Naniniwala tayo na for us to strengthen our relationship as brothers and sisters in the Lord, or as family, or as spiritual family. So, mayroon tayong gagawin. At yung po yung nakita na natin na every Sunday, kung meron po kayong natira sa hapunan, ayan, natirang ulam, ayan, i-reserve nyo kinabukasan, dalhin natin dito sa church. Amen. Glory to God. So, dako po tayo doon sa ating pong teksto ngayong pong umaga. Psalms chapter 51 verse 10 to 12. And that our title is Repressing Our Faith, or Repressing Your Faith. So, napakahalaga po na
ang pananampalataya ay atin pong pinapanariwa. Meron po akong narinig na isang young couple about doon po sa principle of marriage. Hindi na uso ngayon yung pagka yung courtship in after courtship or period of courtship is magpapakasal. Ang uso daw ngayon ay yung kinakailangan getting to know each other for a period of time, no, kaya marami daw nagli-live in ngayon, no, kasi they try yung kung they are compatible to each other. At kapag ka hindi sila compatible, di walang kasal, walang problema, maghihiwalay. So, ito naman po yung aking punto. Ang courtship po or yung love ay ano po yan, katulad ng ating pananampalataya na kinakailangan nino-nurture po siya. So, kahit alin pong damdamin ng pag-ibig, ito po'y kumukupas. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, time will come na kukupas yung pagmamahal sa kanya. No? So, kaya kinakailangan, everyday nino-nurture po siya, nire-refresh siya, pinapanariwa siya para kahit lumipas yung panahon, ay bumabalik, nananariwa. Pagka medyo natutuyo na, pananariwain natin para babalik siya. Okay? So, ang problema ng maraming mag-asawa na naghihiwalay ay yung dahil hindi sila pumunta doon sa punto na kinakailangang pasariwaan yung pag-ibig nila sa isa't isa. That is why it is very important. Tatandaan natin sa mga mag-asawa, yun po yun. No, hindi lagi nating mahal yung ating asawa. Tama po ba? Minsan, dahil sa asar natin, sa inis natin, parang natatabunan na yung pagmamahal. Pero kung ating pong laging nire-repress, nire-renew yung ating damdamin, yung ating commitment, yung ating pagmamahal sa ating kabiyak, ayun, so hindi po magkakaproblema, babalik tayo doon sa dating alab ng ating pag-ibigan sa isa't isa. The same with our faith. Ang pananampalataya po natin, kung natandaan po ninyo, the very first time na tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, di ba napaka-init natin, napaka-excited natin. Na gusto natin yung service buong maghapon. Yeah, gusto natin maaga pa lang, pagsikat pa lang na araw, may service na sa church. Nalala ko no, dati, nung mga kabataan kami, meron kaming downwatch. No, araw-araw, no, tuwing madaling araw, may downwatch kami alas 4 ng hapon. So, and lahat nandun kami. At pagdating ng linggo, may downwatch na, may worship service pa, tapos may fellowship pa sa hapon, tapos pagtapos ng fellowship, ayaw pang mag-uwian. Kasi talagang parang we enjoy yung pong fellowship, yung pong gawain ng Panginoon. Pero dumarating po doon sa punto na para bang yung gawain natin or ministry natin sa Lord ay parang pastime na natin or optional na lang. Kapag may extra time, yan, sige, attend tayo ng service, attend tayo ng worship service. At pag nandun sa worship service na, ang feeling natin, napakatagal naman ng service, 2 oras. Pwede bang, pastor, gawin na lang natin 45 minutes? Yeah. 45 minutes. 3 minutong kantahan. Kalahating minutong panalangin. 20 minutes na pangangaral. Tapos, 2 minutong kumustahan. Tapos, uwian na. Di ba? Di ba? Yun yung nararamdaman natin minsan kasi nga, tumatagal tayo para bang yung familiarity doon sa pangyayari, yung ating over-familiarity doon sa nangyayari, every Sunday, sa bawat linggo or sa mga gawain natin, para bang pamilyar na natin, service na naman, 2 oras na naman, 2 oras na may masasayang sa atin. So, yun po yun, nangyayari kapag yung ating pananampalataya sa Diyos ay minsan lumalabnaw o humihina or para bang natutuyo. That is why it is very important to refresh our faith. Doon po sa teksto natin ngayong umaga, Psalm chapter 51, ito po ay panalangin ni Haring David. And this prayer of King David was very significant because he uttered this prayer nung panahon pong siya'y nagkasala sa Panginoon. Inusal niya ang panalangin ito sa panahong siya nagkasala sa Panginoon.
At nung panahong siya'y nagkasala sa Panginoon, ito po yung panahon na maaring yung pananampalataya at commitment niya na paglilingkod sa Diyos ay natutuyo. That is why he committed sin against God. And when he realized that he committed sin against God, he uttered this prayer. Sabi niya, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Ito po yung maganda. When King David realized that he committed sin against God, nalaman niya na bumaba yung level ng kanyang pananampalataya. At ang maganda sa kanya, sa halip na lumayo siya, lumapit siya sa Diyos, and he bowed down and he prayed, "Lord, create in me a pure heart." No? Ito po yung napakaganda. Na pagramdam natin na iba na yung pakiramdam ko ngayon na para bang pastime ko na lang yung pag-worship kay Lord. Para bang palipas na lang ng oras. Para bang activity na lang siya. So, let's come to Him just like King David. And let us pray this kind of prayer, Lord, create in us a pure heart. Create in us a clean heart. That is why, napakahalaga po nito dahil the moment that we realize na tayo lumalayo sa Diyos, ito po yung dapat nating panalangin. Panginoon, likhain mo sa akin ang isang dalisay na puso. Panginoon, likhain mo sa akin ang isang malinis na puso. Dahil kung wala yung dalisay at malinis na puso, patuloy at patuloy na matutuyo yung ating pong pananampalataya sa Diyos. At kapag natuyo siya, ito po yung magiging dahilan ng ating paglayo sa Panginoon. That's why, napakahalaga po nito. Sabi niya dito, "Do not cast me from your presence." No? Do not cast me from your presence. Naramdaman niya na when he committed sin, lumalayo siya sa Diyos. Malayo siya sa Diyos. That is why his prayer is something like this, "Lord, wag mo akong ilayo, wag mo akong iwalay sa iyong presensya. Wag mo akong iwalay sa presensya mo. Lord, nagkasala ako sa iyo. Lord, therefore, I am here right now and create in me a pure heart. Create in me a clean heart. And do not cast me away from your presence." He realized that yung pagmalayo siya sa presensya ng Panginoon, siya nagkasalas laban sa Panginoon, natutuyo yung kanyang espiritu, natutuyo yung kanyang pananampalataya. Kung malalayo pa siya sa presensya ng Panginoon, lalong magiging malala yung kanyang buhay. That's why in his prayer, King David said, "Do not cast me away from your presence." Huwag mo akong ilayo sa presensya mo. Hallelujah. And sabi doon, "Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Yung verse 12, sabi doon, "Restore unto me the joy of your salvation." Lord, ibalik mo sa akin yung dating kagalakan, yung dating sigla ng paglilingkod sa iyo nung simulang ako ay nakakilala sa iyo, nung simulang ako ay nanampalataya sa iyo. Ito po yung kanyang desire. This must be our desire today. Lord, restore unto us the joy of our salvation. Restore unto us the joy of our salvation. Kahit napaka-busy natin, kahit ang dami natin ginagawa, throughout the week, 6 days a week, ang dami natin ginagawa, pero kapag merong joy of salvation into our heart, just like King David, "Lord, restore unto me the joy of your salvation." Pipilitin natin gumising na maaga para makadalo sa ating gawain sapagkat nandyan yung kagalakan ng pagliligtas ng Panginoon at nais natin na laging magpasalamat sa Kanya because the joy of salvation is in our heart. Amen? Pag wala na po yung joy ng paglilingkod sa Diyos, pray this kind of prayer, "Lord, restore unto me the joy of your salvation." Restore unto me the joy of your salvation. Glory to God. So, ito pong panalangin ni Haring David na ito ay napapanahon at karapat-dapat sapagkat isa pong talata sa Biblia na sinulat ni Jeremias. So bakit puso yung gustong ipabago ni King David sa Diyos? Bakit gusto niyang likhain ng Diyos sa kanyang isang bagong puso? Glory to God. In Jeremiah chapter 17 verse 9, si Jeremiah po ay nagsabi, ang Diyos ay nagsabi through prophet Jeremiah, "Ang puso ay higit na mangdaraya. Ang puso ay imandaraya, higit na mangdaraya sa lahat ng bagay, at ito'y punong-puno ng kabulukan."
Nung nagkasala si Haring David laban sa Diyos, naramdaman niya yung pandaraya na nasa kanyang puso. Naramdaman niya yung kabulukan na nasa kanyang puso. Naramdaman niya yung hindi maayos na kondisyon ng kanyang puso. Kaya nung nalaman niyang siya nagkasala at nalalayo na sa presensya ng Panginoon, siya po ay dumalangin sa Diyos. Panginoon, likhain mo sa akin ang isang bagong puso. Lord, create in me a clean heart. I have 4 points here na gusto ko pong i-discuss sa inyo ngayon sa paglapit natin sa Diyos to repress our faith. 4 na puntos po at dito po tayo tututok at magtatapos sa araw na ito. This is 4 points. Una po, recognizing the needs for refreshment. Pangalawa, renewing our minds. Pangatlo, renewing our heart. And pang-apat, revitalizing our walk. Yan. Unahin po natin yung number 1, renewing our minds. When King David came to God and asked, Lord, create in me a clean heart. Ito po yung inihahanda niya yung kanyang sarili sa pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. That in his prayer, he was just focusing on his heart. Lord, renew my heart, restore my heart, create in me a clean heart. Pero pag ang Diyos po ang kumilos, nagsisimula sa puso at kasama pong dapat ipabago yung ating kaisipan. That's why very important that as we refresh our faith, we have to be ready also to that our minds is to be renewed. Sabi mo, renewing our mind. Sabi po sa Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, the good, pleasing, and perfect will. Sabi mo doon, do not conform to the pattern of this world. Renewing of your mind. So huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. But be transformed by the renewing of your mind. The pattern of this world, palasak po yung pattern of this world today, in our time. Pero ang paalala po ng Biblia sa atin, for us to repress our faith from time to time, sabi doon, we should not conform to the pattern of this world. We want to repress our faith. Lord, gusto kong manariwa yung aking pananampalataya. Ang paalala ng Biblia sa atin para laging sariwa yung ating pananampalataya at para laging babalik sa pananariwa yung ating pananampalataya, sabi po, do not be conformed to the pattern of this world. Ang isa pong kadahilanan kung bakit natutuyo yung ating pananampalataya ay madali sa ating i-align yung ating mga sarili kung ano yung pattern, kung ano yung kalakaran ng sanlibutang ito. And if we want our faith to be always fresh, sabi po ng Biblia, do not conform to the pattern of this world. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutang ito. And yung takbo ng sanlibutang ito, akala natin yun na yung tama kasi yung ginagawa ng lahat. But the Bible is very clear. Very clear po siya when giving an instruction for all of us. Napakaklaro. Do not conform. No? Wala na tayong mapili. Lahat ginagawa na. Pero hindi ibig sabihin ginagawa po ng lahat yon, yun ang tama. Amen? Ibig sabihin, yun yung ginagawa na, parang ginagawa na, normal na lang, yun na yung tama. Hindi po. Yung mali, kahit ginagawa ng lahat, ay mananatili pong mali. At yung tama, kahit isa ka na lang na gumagawa, mananatiling tama dahil yun ang tama sa pamantayan ng Diyos. Amen? Hindi po pwedeng ma-justify yung mali dahil marami yung gumagawa. Kapag mali, kahit lahat, 99% yun ang ginagawa, still mali pa rin po siya. Yung tama, kahit 1% na lang gumagawa, basta yung tama sa pamantayan ng Diyos, nananatili po siyang tama.
Amen? Kaya ang payo po ng Biblia sa atin, for our faith to be always pressed, do not conform to the pattern of this world. By the renewing of your mind. By the renewing of your mind. Hallelujah. Sabi po ni Pablo doon po sa Philippians chapter 3, verse 13 to 14, kadugtong po, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. No? So sabi ni Pablo sa kanyang sarili, sabi niya, mga kapatid, hindi ko sinasabing ako ay ganap na sa mga bagay na ito. Ngunit isang bagay lang ang aking ginagawa. Kinakalimutan ko kung ano yung nasa aking yung aking nakaraan. At itinutuon ko yung aking sarili, yung aking kaisipan, kung ano yung inilalagay ng Diyos sa aking unahan. This is the way the Apostle Paul repressed his faith. Kinakalimutan ko yung aking pangit na nakaraan. At ang ginagawa ko ngayon, itinutuon ko yung aking isipan sa magagandang bagay na inilalagay ng Diyos sa aking harapan. And in verse 14, sabi dito, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sabi doon, straining to what lies ahead, to what is ahead. At sabi doon sa verse 14, tinutuon ko yung aking pananaw doon sa aking goal, doon sa aking nais marating. Ito ay ang gantimpala ng Diyos sa pagkakatawag sa akin, heavenward calling in Christ Jesus. So meaning, si Apostol Pablo po ay dumarating din sa punto na ang kanyang pananampalataya ay lumalad na. Pero anong kanyang ginagawa? Forgetting what is behind is training what is ahead. And he is pressing toward the goal to win the prize of his outward calling heavenward in Christ Jesus. Para laging sariwa yung kanyang pananampalataya, ang tinitingnan niya ay yung reward, heavenly reward ng pagkakatawag sa kanya. Amen? So sa atin po, minsan, tinatalo tayo ng mga bagay o mga material na bagay na nandito. Minsan pag tinitimbang natin, parang ang sarap nitong mga worldly things kasi ang daming mga material things. Minsan tinatalo yung heavenly reward na inilalaan ng Diyos sa atin. Pero si Pablo po ang kanyang ginagawa, tinitingnan niya yon. Tinawag ako ng Diyos heavenward and I have to win the prize. Meron siyang gantimpala na inilalaan sa akin. Yun yung kanyang paraan para panariwain lagi yung kanyang pananampalataya. Ano po yung heavenly reward na yon? Of course, the eternal life in heaven, in the kingdom of God. And yung reward, yung mga crown po na binanggit, yung mga corona o putong na binanggit, doon sa mga nagtatapat na naglilingkod sa Kanya. Yun po yung ginagawa niyang inspirasyon upang panariwain palagi yung Kanyang pananampalataya. Glory to God. So, pangalawa po, una, ano nga po yung una? Renewing our minds. Pangalawa, repressing our heart. No? Renewing our mind and repressing our heart. So, babalikan po natin yung teksto natin, Psalms chapter 51, verse 10 to 12. Makikita po natin dito yung panalangin ni Haring David. Sabi doon, create in me a clean heart. Ito naman yung, kanina pinag-aralan natin, yung paraan ni Apostol Pablo na laging maging sariwa yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngayon, ang titingnan naman natin yan yung kaparaanan ni Haring David upang panariwain, panambaliking sariwa, manumbalik sa pagsasariwa yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Ito po yun, Psalms chapter 51, verse 10 to 12. Pinanalangin niya, Lord, create in me a pure heart. And create in me a pure heart and renew a steadfast spirit within me. And do not cast me away from your presence or take your Holy Spirit
from me. Restore unto me the joy of your salvation and grant me a willing spirit. Glory to God. So, restoring our heart is very important. Napakahalaga po na mapanumbalik yung puso natin. Mapanumbalik yung puso natin na umiibig sa Diyos. Mapanumbalik yung puso natin na may paggalang sa Diyos. Mapanumbalik yung puso natin na nagmamahal sa Diyos. Mapanumbalik yung puso natin na may commitment ng paglilingkod sa Diyos. Mapanumbalik yung puso natin na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Okay? Kaya po, yun po yung panalangin ni Haring David. Napaka-importante ng puso. No? Sabi na ni Jeremiah, no, ang puso ay higit na mandaraya at punong-puno ng kabulukan ang pusong ito. Ito yung marahil yung dahilan kung bakit yun yung hiniling ni Haring David na likhain ng Diyos sa kanya. Sa ating puso po, pwede nating itago yung maraming nararamdaman natin. Dito po natin tinatago yung ating pagiging mapagmataas. Dito natin tinatago yung ating pagiging pagiging swael. No? Hindi po natin pwede makita. Minsan, puno ito ng kalumbayan pero hindi natin nakikita. Hindi nakikita ng ating mga nasa paligid natin. Pero deep inside, maraming nakatago dito na mga extra baggages. No? Nandiyan yung kayabangan, nandiyan yung kapalaluan, nandiyan yung pagkapanibughuin, nandiyan yung pandaraya, nandiyan sa puso lahat yon. Kaya, sabi ni David, Lord, likhain mo sa akin yung isang bagong puso. In Matthew chapter 5, verse 23 to 24, ito bahagi ng sermon ni Jesus on the Mount. Sabi niya dito, therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brothers or sister has something against you, in verse 24, leave your gift there in front of the altar, and first go and be reconciled to them. Then come and offer your gift. So, dito po, pinapakita ng Panginoong Jesus kung gaano kahalaga sa kanyang pangaral or sermon na naman, gaano kahalaga yung kondisyon ng ating puso. Sabi niya, kung sasamba kayo at mag-aalay ng kaloob sa harapan ng Diyos o sa altar ng Diyos, at naalala ninyo na meron kayong nakasamaan ng loob, naalala na merong mga kapatid or mga tao that there's something against you, sabi niya, iwan mo muna yung iyong kaloob doon sa harap ng altar at balikan mo yung mga taong yon. Makipag-ayos ka sa kanya at kapag naayos na, saka ka bumalik at ialay yung iyong offering. Dito po pinapakita ng Panginoong Hesus kung gaano kahalaga yung kondisyon ng ating puso when we come and enter into the presence of God. Si Jeremiah po pinaalala sa atin kung gaano ang ating puso ay kamandaraya. Kung paano ito'y napupuno ng kabulukan. At ipinaalala ng Panginoong Hesus sa atin na dapat kung gano'n yung kondisyon ng ating puso, we have to leave first our offering in front of the altar and puntahan natin, ayusin natin yung mga bagay na kung saan nagpapabulok ng kondisyon ng ating puso. At kapag naayos na, saka tayo bumalik at atin pong ialay sa Kanya ang ating mga kaloob. Okay? Pang-apat po. Ilan na ba? Pangatlo. Revitalizing our walk. Revitalizing our walk. San? Ano nga po yung una sinabi ko? Renewing our minds. Number 2, restoring our hearts. Number 3, revitalizing our walk.
Sabi po, revitalizing our walk, pasiglahin yung ating paglakad. So ang binabanggit po dito, yung paglakad natin sa pananampalataya. In Matthew chapter 11, verse 28 to 30, sabi po doon, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light." So revitalizing our walk. Pasiglahin yung ating paglakad sa pananampalataya. So minsan, isipin natin, how to revitalize my walk in faith? Paano ko pasisiglahin? So dito po, sinabi ni Jesus mismo na lumapit tayo sa Kanya. For us to revitalize our walk in faith, always remember that Christ, our Lord Jesus Christ, has His invitation for all of us. That when we are weary, that when we are burdened, His invitation is to come to Him. Ano pong pangako niya? He will give us rest. No? Minsan, ang feeling natin, napapagod na tayo, nakakasawa ng ginagawa natin. No? Sasawa na yung ginagawa natin. Lagi na lang ganito ginagawa natin. And we have to revitalize and we need to revitalize our walk in faith. At ang pinakasusi po doon, lumapit tayo kay Jesus. Masumpungan natin yung kapahingahan sa Kanya. Masumpungan natin yung kanyang kapahingahan na bumula sa Kanya. At pasanin natin ay yung pamatok na Kanyang ibinibigay sa atin sapagkat pangako Niya, ang pamatok na yon ay hindi mabigat, hindi tayo pahihirapan, hindi tayo parurusahan, kundi ito ay magaan. At sa pamatok na yon ay makakatagpo tayo ng tunay na kapahingahan. Hebrews chapter 10, verse 36. Revitalizing our work. Last verse, sabi po dito, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Sabi niya, 10:36 of the book of Hebrews, you have to persevere. Magtiyaga kayo. No? No, pag sinabing persevere or perseverance, ito yung pagtitiyaga natin, ito yung pagpapatuloy natin kahit mahirap. Pagpapatuloy natin kahit mabigat. Pagpapatuloy natin kahit minsan pagod na tayo. Pagpapatuloy natin kahit minsan gusto natin mag-give up. Kasi ang pangako po, sabi dito, we have to persevere so that when we have done the will of God, kapag ginawa na natin yung kaloob ng Diyos, sabi niya, yung mga kalooban ng Diyos, sabi niya dito, tayo ay tatanggap ng Kanyang mga ipinangako. Yes, nakakapagod po ang bawat araw sa ating buhay. Today is first Sunday of New Year. No? Tinitingnan natin, 360 days na naman ang aking babatahin. Ano na naman ba yung aking kakaharapin ng mga pagsubok? Ano naman yung mga challenges na kakaharapin namin throughout the year? Ano naman yung mga hamon? No? Nakakapagod, para gusto natin mag-iba, para gusto natin mag-stuck na lang dito. January 1 na lang lagi. Para laging celebration. Pero hindi po. The reality is, ang bawat araw lumilipas. But the Bible tells us that we have to persevere to do the will of God. We have to persevere to do the will of God. Magpatuloy tayo. Kahit nakakapagod, kahit nakakasawa, kahit nasasaktan ka na, patuloy mong gawin ang kalooban ng Diyos sapagkat sa takdang panahon, tatanggapin natin yung mga ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sino po yung tatanggap? Yung nagpapatuloy. Those who will be able to persevere. Nagpapatuloy. Yung lahat na nagpapatuloy ang siyang nagwawagi. No? It's a common saying sa atin, ang nagpapatuloy ay siyang nagwawagi. At ang umaayaw ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay yung di umaayaw. At ang umaayaw ay di nagwawagi.
Di ba? Kaya, sa paglilingkod natin sa Diyos, kahit maraming hamon, maraming puzzle, maraming obstacle, maraming bundok, maraming ilog, maraming mahirap, magpatuloy tayo sapagkat sabi dito, kapag nagawa na natin at pinagpatuloy natin yung kalooban ng Diyos na gawin at tapusin, tayo ay tatanggap ng gantimpalang kanyang pinangako. Glory to God. As we end, sa ating pagpunta doon sa conclusion, ito pong tatlong nabanggit ko, renewing our minds, restoring our hearts, revitalizing our walks. Ito po yung mga bagay na dapat natin gawin to refresh our faith. But ang lahat pong ito are just mere suggestion na kung hindi natin gagawin at a-apply sa ating sarili, wala po siyang mangyayari. It is just mere advice that if we will not apply it in our personal life, nothing will happen. At para daw po may apply natin ito sa ating mga sarili, sa bawat isa sa atin. Okay? Gusto ko pong ibigay sa inyo yung pang-apat. Sabi doon, we have to recognize our need for repressing. We have to recognize our need for repressing. Lord, I need to renew my mind. Lord, I need to restore my heart. Lord, I need to revitalize my walk. Sabi doon, para mangyari ito sa atin, kinakailangan i-recognize natin ang pangangailangan natin dito. Ang pangangailangan natin for repressment. Our need for repressing. Si Haring David po, until up to the point that Prophet Nathan rebuked him, hindi po niya nakita yung kanyang pagkakamali sa harapan ng Diyos. But when Prophet Nathan rebuked King David, agad doon sa harapan ng propeta, lumuhod siya sa presensya ng Diyos at pinanalangin niya ang panalangin ito. Why? Because he recognized his need for repressment. Minsan pag okay ang lahat sa atin, okay ang ating kabuhayan, okay ang lakad natin, okay ang financial status natin, okay ang buhay natin, parang hindi natin ito kailangan. Si Haring David po, hari siya. He ruled over the kingdom of Israel during that time. Pwede po niyang gawin lahat dahil siya'y hari. But when he realized his need for repressing, he bowed down before God and said, Lord, create in me a pure heart. Amen? Minsan po ang hirap aminin dahil okay naman lahat sa atin, masaya naman ako, okay naman ang love life ko, kinikilig naman ako. Di ba? Ang hirap pagka ganun yung status natin, okay naman, marami naman ako pera, walang problema. Say it and I have it. Ang hirap. Pero si Haring David po bilang hari na sa kanya ang lahat ng bagay. But when the prophet of God rebuked him, you have committed sin against God. Instantly, at that moment, King David, as a king, bowed down before the presence of God, and he prayed this kind of prayer, Lord, create in me a clean heart. I have committed sin against you. Lord, therefore, create in me a clean heart, and restore a steadfast spirit within me. Lord, hindi ko kaya. Do not cast me away from your presence. Makasalanan po ako, Panginoon. Nagkasala pala ako sa iyo. Do not cast me away from your presence. Kasi alam ni David na yung kasalanan yun na kanyang nagawa laban sa Diyos, ang naglalayo sa kanya sa presensya ng Diyos. And immediately when he realized that, sabi niya, do not cast me away from your presence. Napakahalaga po that we have to recognize our need for repressing. Ngayon pong umagang ito, gusto ko ngayong tanongin, sinong nangangailangan ng pagpapasariwa ng pananampalatayang mula sa Diyos?
Sino yung hindi niya kailangan? Amen. Kailangan nating lahat ito. Kailangan nating lahat ito. Is regardless yung posisyon, status natin sa buhay. Ang mahalaga ngayon ay realize natin, ma-recognize natin, Lord, I need the refreshing of my faith. Kailangan kong manampalataya. Kinakailangan kong magpabago, magpasariwa sa iyo. Kinakailangan kong manariwa ang aking pananampalataya. To renew our minds, to restore our hearts, and to revitalize our walk. All we have to do is to recognize we need it. Lord, kailangan namin ito. So, hindi mababago ang aking kaisipan kung hindi ko aaminin merong mali sa aking kaisipan. Lord, hindi mababago ang aking puso kung hindi ko aaminin na merong mga mali sa aking puso. Panginoon, hindi sisigla ang aking paglakad sa pananampalataya kung hindi ko aaminin na minsan humihina, napapagod ako sa aking paglakad.